Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating mga suki at tagapagsuporta ng Ka Eric Celis video analysis at video talakayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang paglilingkod para po sa pagpapaliwanag at paghahayag ng mga impormasyon at binibigyan po natin ng pagpapaliwanag nang sa ganun po makakapagbigay tayo ng tulong upang umangat naman po ang kamalayan ng ating mga kababayan. Maraming salamat mahigit 87,000 na po ang ating subscribers at tuloy-tuloy na lumalawak at lumalakas ang ating tagapagsuporta at tumatangkilik ng ating channel and even sa ating mga posts sa Facebook account na Ka Eric Jeff Celis at dito nga sa ating Ka Eric Jeff Celis or sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Sa lahat po ng mga gustong tumulong sa advocacy and support for Ka Eric sa Bangon Sambayanan o kaya sa ating channel, pwede po kayong mag-send ng inyong GCash support. 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, it's okay. It's not the amount that counts, it's the purpose and sincerity that you offer. So, ang numero na gamit po natin ay 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710 at makakatulong din po kayo kung kayo po ay mag-subscribe as member ng channel sa YouTube na Ka Eric Celis YouTube channel, no? And I think ang minimum po nila na rate ay 300 pesos per month at yun po ay may monetization na at the same time nakakatulong na rin po sa channel membership. May income din po dyan ang Google na siyang nagmamayari ng YouTube channel at mayroon din pong share kay Ka Eric. And of course, ulitin ko po ang numero na ginagamit natin sa GCash, 0916-308-7710. Uulitin ko lang po yung numero, 0916-308-7710. Rohilda Celis po o kay Langging. Ayun, Bangon Sambayanan People's Movement po ang ating advocacy center. Sa puntong ito ay bibigyan po natin ng katugunan o pagpapaliwanag na rin mismo itong lumabas na balita ulat mula sa GMA at sa iba pang mga media tungkol sa pagka-identify sa dating Undersecretary for Presidential Liaison and Legislative Office or PLLO, Presidential Legislative and Liaison Office. Ito po yung parang tagapagtulay, tagapag-ugnay ng Malacanang para sa mga legislative measures in agenda na nais ipaabot o ipa-prioritize at ipa-move on for legislative action ng Office of the President, PLLO, Presidential Legislative Liaison Office. Undersecretary po ang level na namumuno nito na kategorya at yan po ay si dating former Undersecretary Adrian Bersamin. I think apo ito sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Maliban pala kay dating DOJ Secretary Jojo Cades na nag-resign na rin, itong si Adrian Bersamin ay itinuro din po ayon doon sa lumabas na mga text message exchanges niya kay Marcos Jr. Noong nakaraang taon ay runner at bagman na siya din po ang itinuro ni Saldico na tumatanggap o naglilinya kay Saldico o kay Romualdez para gumawa ng deliveries at ipasiguro na ang utos ni Marcos Jr. sa kickback na dapat mai-deliver 2 billion pesos per month ay maipatupad nila Saldico at nila Martin Romualdez. So pag sinabing bagman, ikaw po ang pinagbibigyan ng mga kinulimbat at kinurakot o ninakaw at dinurubo na pera. Sa iyo dumadaan yan pong ibig sabihin ng bagman. At ikaw ang nagpapacilitate niyan para makaabot sa principal mo. Ang principal mo ay si Marcos Jr. Sa katauhan po, kung ang kaso po at ang pinag-uusapan natin ay si
dating Undersecretary at head ng Presidential Legislative Liaison Office na si Adrian Bersamin. Si Jojo Cades po, ganun din ang kanyang role. No? Dalawa sila body-body. Tatlo pala yan, may isa pa doon na naglilinya din para magkakapera. Ang mga tauhan ni Marcos, nagpo-front din siya. Dating Undersecretary Trigib Olaybar. Itinuturo po ito na BFF ni Amina Pangandaman, dating Budget Secretary ni Marcos. So nakikita mo talagang napapaligiran ng mga sindikato na personalidad at operator sa sindikato sa pangungulimbat at pandarambong sa kabanang bayan itong gobyerno ni Marcos Jr. at kasama si Romualdez. At ito pong text messages na ito, di umano, ay sa pagitan ni Adrian Bersamin at ni Marcos Jr. ay nagpapahayag ng report o pag-update ni Adrian Bersamin kay Marcos Jr. No? At binasa ito ng isang representante dyan sa Kongreso sa isang press briefing, itong si Antonio Tinio na urban operative ng CPP, NPA, NDF, at mukhang ngayon po ay lumalantad na they are drawing the line, itong Communist Party of the Philippines, New People's Army, NPA, NDF, they are drawing the line against Marcos, no? Matapos nilang pakinabangan at ginamit si Marcos bilang protector, benefactor, financier kasama ni Romualdez. Ngayon po, itong grupo ng CPP, NPA, NDF ay biglang pumapanig na sa taong bayan dahil na-isolate sila at nailalantad ang kabulukan nila sa alyansa na dati nila kay Marcos at kay Romualdez, no? So itong si Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers Party List, isa sa mga kongresista sa House of Representatives na ipinakita ni Congressman Leandro Liveste ang ilang mga text message exchanges na ito na sa pagitan ni dating Undersecretary Adrian Bersamin at ganon din po kay Marcos Jr. At kasama din po sa naipakita o nagkaroon ng pagkakataon na makita ang naturang text messages ay si Congressman Igay Eresi from Caloocan. Ano po ang mga ilang nilalaman ng text message na yon or messages exchange nila Marcos Jr. at Adrian Bersamin? Ang unang binasa doon ni Antonio Tinio na nagpapaabot si Adrian Bersamin kay Marcos Jr. na may delivery na ng pera at kinocompute na niya kung tama ang mga deliveries ayon sa napag-usapan. So ganun ang tono. Sumagot si Marcos Jr., sige, sasabihan ko si John Barry or Biri, no? John Baris. Kung sino man yon, ang pagkakaalam ng mga nakakakilala dito, isa yan sa staff ni Marcos at driver sa lugar nila sa Forbes, no? Itong si John Baris o parang staff niya doon sa bahay nila. So, itong si Lucas or si Adrian Bersamin, maliban na nagre-report ito direktaman kay Lucas Bersamin na uncle niya or lolo, ay mayroon pa pala siyang special task kay Marcos na maging bagman. So isa lang ito sa mga inihayag doon sa mga ebidensyang hawak ni Congressman Leandro Liveste. Mayroon itong pagtutugma sa binanggit ni Yusek Bernardo na nag-deliver sila nung panahon na yon, March 2024, mga kababayan, or March 2025 rather, last year, ng mahigit 2 billion pesos or almost 2 billion pesos na pera ang kay Yusek Bernardo naka-armored van or armored car, armored vehicle, ang kay Saldico malimaleta ang dineliver. Just the same, the amount coincides. 2 billion pesos at least ang idineliver sa panahon na yon na nag-message si Adrian Bersamin dito kay Marcos Jr. Yan pong sinasabi natin kay Ping Lacson. Paano niya sasabihin na walang ebidensya na magli-link kay Marcos Jr.? Itong si Adrian Bersamin, itinuro ito ni Saldico na mga bagman ito at mga runners kasama sa grupo nila Yusek Jojo Cades
from the DOJ at ni Yusek Traigib Ulaybar sa Department of Education nakatago. So ito pala ang mga ground operators ni Marcos. Sila Yusek Adrian Bersamin, sila Yusek Jojo Cades, at itong si Yusek Traigib Ulaybar na may direct link bilang BFF ni Amina Pangandaman sa Department of Budget and Management. At may mga linyada kay Bersamin Lucas na dating Executive Secretary kung saan lumalabas ang kanilang mga ugnayan doon sa unang mga salaysay ni Yusek Bernardo tungkol sa paghingi ng mga proyekto na flood control pero ghost at may mga advance kickback o pagnanakaw o pangungurakot na i-deliver sa kanila. No? Pati itong si Bunuan ng DPWH Secretary ni Marcos. So si Marcos napapaligiran talaga ng mga sindikato. Itinuturo ngayon ng mga trails na ito na mismo sa loob ng Malacanang nag-ooperate ang sindikato ni Marcos. So ang text message exchanges na yon, kung ibabangga ang timeline niya at ang kanyang pangyayari sa mga inihayag sa salaysay ni Yusek Bernardo ng DPWH na bagman operator din at transaction operator ni Marcos at Romualdez through kay Bunuan ng DPWH, tumutugma din ito sa mga naihayag ni Saldico that Marcos was the one orchestrating ng mga malalakihan at maramihang insertions sa budget, pati ang unprogrammed appropriations at ang pagkakaroon ng mga ghost flood control projects na ito at marami pang mga pinagnakaw na mga pondo mula sa infrastructure projects sa kautusan ni Marcos. Of course, hindi magpapahuli ang pinsan niya na si Romualdez. At hindi lamang po text message exchanges ang nailantad hinggil sa ginawa ni Adrian Bersamin, mayroon din pong ulat na lumabas na pumunta ito kasama ang ilang mga abogado na nag-a-assist sa kanya sa bahay ni Congressman Leandro Liveste sa Batangas. At ito ay may kuha ng CCTV. So, most likely, ang mga text message exchanges sa pagitan ni Adrian Bersamin at ni Marcos ay naibigay ni Adrian Bersamin kay Leandro Liveste nang ang mga ito ay nagkaroon ng pag-uusap hinggil sa worry at concern ni Adrian Bersamin na gagawin siyang fall guy kagaya ng nangyari kay Yusek Cabral at ganon din posible ang mangyayari sa kanya kagaya ng pagsipa sa kanila ni Marcos nang sila ay bumabaho na, umalingasaw na, binitawan na sila ni lulo niya Lucas Bersamin at pati ni sila Pangandaman, no? At pati sila Bunuan, pina-exit na. So nagkakaroon ng pangamba itong si Yusek Adrian Bersamin kung kaya po naisipan nito na lumapit o kung ano man ang naglayason o naglinya sa kanila, magkakilala man sila ni Congressman Leandro Liveste, mayroon pong CCTV footage ng pagpunta ni Yusek Adrian Bersamin sa bahay nila Congressman Liveste sa Batangas at mayroon siyang kasama mga abogado at ang pinag-usapan ay ang pagsasangkot ng mga revelations niya upang magsilbi na backup evidence dito sa pagbubulgar sa pagiging mastermind ni Marcos at nila Romualdez. Dapat po ito ay ipatawag si Yusek Adrian Bersamin, sila Yusek Jojo Cades, kung totoo na hindi po gawa-gawa lang at diskarte ang nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson at pati doon sa ICI, ito po ang mga crucial yung tatlo na ito na nagsisilbing ground operators nila Marcos at Romualdez at ng sindikato nila maliban pa kay Saldico, kasi si Saldico ang naglilinya dito sa iba't ibang mga contractors sila nila Yusek Bernardo, nila Yusek Cabral, at ang binabagsakan ng para kay Marcos ay dito umiikot kay Jojo Cades at kay Adrian Bersamin batay sa lumalantad na mga ebidensya at mga pagpapahayag
mula sa mga nakakalap ngayon na impormasyon. So nagdududa na at nangangamba si Adrian Bersamin na pwede po siyang ihulog. That means gagamitin na siya as sangkalan upang ibunton ang sisi sa kanya mula kina Marcos at Romualdez. Ituturo na siya ay nag-ooperate on his own. Pwede ba yun? Pwede ba yun na mag-operate si Adrian Bersamin na hindi sanksyon ni Marcos at ng kanyang lolo, na si Lucas Bersamin, na pinagkakatiwalaan ni Marcos? Ito na ang ebidensya, mga kababayan. Nagkaroon po ng text message exchanges at mukhang hindi pa kompleto ang ipinakita na kopya ng mga messages na ito ni Congressman Leandro Liveste. Kaya pala gusto nilang manahimik, no? Gusto nila Lacson, nila Tito Soto, at of course nila Marcos lalo na, at ng sindikato niya, gusto nilang manahimik na si Congressman Liveste mag-travel sa abroad at wag nang magbigay ng mga media interviews upang hindi na kumalat at lumaki pa ang mga ebidensya maliban pa sa mga Cabral files, no? So saan ngayon itong affidavit of assurance na nagdeklara na ng revelations niya itong dating bagman runner ni Marcos na si former Undersecretary Adrian Bersamin? Mayroon yatang kopya nito si Congressman Leandro Liveste. Sana ilabas na ito ni Congressman Leandro Liveste, sapagkat ito na po ang pagpapakita na ang sinasabi ni Saldico from his inner circle participation, mula doon sa direktang kaalaman at direkta niyang pagiging bahagi ng sindikato, tumutugma ang kanya mga binabanggit hindi lamang doon sa testimonya ni Sergeant Gutesa. Tumutugma din po ang kanyang binabanggit ni Saldico doon sa mga revelations ni Yusek Bernardo at sa Cabral files at kina Diskaya, no, sa mag-asawang Diskaya. May ilang detalye lang ng pagkakaiba, pero ang substance of the revelations ay pareho. At ito ngayon ay nagpapatotoo na dahil pumunta na at nakipag-usap si Adrian Bersamin kung papaano siya nangangamba na nakikita na niya na ihulog sila ni Marcos Jr. At gagamitin sila ni Martin Romualdez at ni Marcos bilang sangkalan. So ano pa ang mga ibinunyag at mga ebidensyang ibinigay ni Yusek Bersamin bago siya magiging Yusek Cabral Part 2, no? Alam po natin na pressure ang naging dahilan kung bakit napilitan si Yusek Cabral na humantong sa pagkakamatay. Alam po natin yan, may pattern po ng pressure dahil ang Cabral files ang naglalaman ng mga proyekto at mga insertions at mga allocables at mga unprogrammed appropriations na ginamit nila Marcos at Romualdez at ng buong sindikato sa pagnanakaw ng mahigit 1 trilyong pesos na pondo sa Kabanang Bayan. Mayroon din pong kopya nito si Congressman Leandro Liveste. At yan din po ang sinasabi ni Saldico na mayroon ngang mga files na yan at mukhang may kopya din sa kay Saldico ang ilang mga files na mayroon si Cabral. And ngayon, lumabas na talaga ang pagkakataon na mismo ang inner circle ng mga sindikato na tagapagdugtong at tagapag-ugnay ni Marcos ay lumalantad na. Dapat lumantad na rin si Lolo Lucas Bersamin at si Amina Pangandaman at i-corroborate na nila ito mga testimonya na ginawa ni Yusek Bersamin. At ngayon nga si Jojo Cadiz hindi na nakikita na naging Yusek din sila. Itong tinuturo ni Saldico na sumasalo ng mga deliveries dyan sa Forbes Park sa lugar nila Marcos at nila Romualdez and even doon sa Malacanang. Kaya yung report ni Adrian Bersamin kay Marcos ay nagpapakita na nag-uulat siya na, sir, tapos na po ang deliveries, mayroon dito, may code, and then i-compute ko na lang at i-update kita, sir. Ang sagot ni Marcos sa conversation, ilang convo lang ito nila. Sige, sasabihan ko si John Baris. At yun lang. Ibig sabihin po, may iba pang exchanges doon.
At marami pang pagkakataon na may mga ganong deliveries na nag-update si Jojo or si Adrian Bersamin kay Marcos Jr. Alangan naman pong fishball ang dineliver. Alangan naman pong kikiam at shumay ang pina-order ni Marcos. Yun po ang mga kickback pag nanakaw at ninakaw at dinorubo na mga SOP or Standard Operating Procedure ng Kotong sa mga pina-insert niya kay Saldico at kay Romualdez, na ginawa naman ng dalawang kulukoy dahil nakinabang din sila. So this is a very revealing instance kung saan po ang pagkakataon na ito nagpapakita na mayroon na palang affidavit na hawak. Most likely may kopya nito si Congressman Leandro Liveste at nag-execute na pala ng affidavit niya si Adrian Bersamin as a guarantee for his safety, na kung ano man ang mangyayari sa kanya ay alam na kung saan manggagaling ang threat. Siyempre kina Marcos at kina Romualdez. Sila lang naman ang pinaka-mastermind Tinumbok na rin niya ni Saldico kaya hindi siya umuwi at bumabalik sa ngayon. At ganun din po, no? Anong kakahantungan mo? Baka maging Yuse Cabral part 2 ka or part 3. Kaya tumahimik na si Lucas Bersamin, pinatahimik na siya ni Super Bilyonaryo na kanyang padrino, at ganun din po itong si Leandro Liveste, sinasabihan ng nanay niya na kumalma, tumahimik na. So mayroon palang CCTV na pumunta talaga at nakipagkita pala si Adrian Bersamin at ang mga abogadong kasama niya kay Congressman Liveste. And abangan natin kung buo pa rin ang loob ni Leandro Liveste na ipahayag ang mga na kuha niyang ebidensya mula kay Adrian Bersamin. Mas mabigat po ito kung i-corroborate ni Lucas Bersamin at ni Pangandaman that indeed ang ginawang sindikato sa budget for 2023, 2024, and 2025, utos lahat ni Marcos ang pandaraya na ito at kasabwat sila Romualdez at ang sindikato nila doon sa Kongreso na siya din pong binubulgar ni Saldico. So abangan natin mga kababayan kasi dudugtungan pa natin ito at aabangan natin baka magkaroon ngayong linggo o next week ng panibagong mga pagbubunyag sa naging papel ni Marcos Jr. that there were conversations of him at sa mga runner niya, at malamang mayroon din ito kay Jojo Cades na isa sa mga trusted niyang bagman runner niya rin. Mula doon titinago niya ito sa DOJ bilang Undersecretary sa Department of Justice. Napakalala at napakalawak ng sindikato ni Marcos at nila Romualdez. At ngayon, mayroon na pong naglalakas loob na magsiwalat nito sa katauhan ni former Undersecretary Adrian Bersamin. Bibigyan po natin ng pangalawang pananaw ito sa pagbabalik po ng video analysis at video talakayan with Ka Eric. Don't forget to like, share, and promote our videos at upang lumagana po ang mas malawak na viewership nang sa ganun ay umabot ang ating advocacy sa ating mga kababayan. And also promote our channel, Ka Eric Celis YouTube channel at ang ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account for following. Maraming salamat sa pagtitiwala at pagmamahal ninyo sa patuloy na pagsisiwalat natin ng katotohanan at pagsusulong ng mabuting pamamahala sa pamamagitan ng pagkikipagtunggali sa mga magnanakaw at mandurubo, lalo na po ang pamunuan ni Marcos Jr. at nila Romualdez na ginawa nilang sindikato ang buong gobyerno. More of these revelations from what transpired doon kina Yusek Bersamin at kina Congressman Leandro Liveste. Abangan po natin yan. When God will provide truth, it will come out. Kapag ibinigay ng Panginoon ang katotohanan. At yan ngayon ang nangyayari dito kay Marcos Jr. at sa kanyang sindikato na co-mastermind niya na pinsan niya. Lumalantad at lumalabas na po ang katotohanan. Maraming salamat. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!